Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Magandang hapon mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon po ay muli narito tayo sa ayon sa kasulatan, gabay sa kalusugan. At maulan ang panahon natin ngayon, may mga thunderstorms. Kaya ingat-ingat po sa ating mga naglalakbay o nasa labas ng bahay. Kung wala naman pong kailangan, importante na gagawin, ay tayo po'y manatili sa bahay natin kasi meron pala tayong may time na yung ating mga buhok ay nag-a-attract ng mga thunderstorms. Baka tayo tamaan. So, ingat-ingat po. Ngayon po, bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, pinasasalamatan po namin kayo sa kagandahang loob at pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa panahon na ito na muli nyo ipinagkaloob na kami po ay makapag-live tungkol po sa kalusugan na inyo pong itinuro at ibinigay po sa amin. Salamat po sa patnubay ng Banal na Espiritu at hinihiling din po namin na inyo pong basbasan ang mga manonood at humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ang lahat na ito ay aming hiling at dalangin sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa aking mga technical, si Joshua, si Sister Pancito, si Leona, at ganoon din si Lorin. Salamat sa inyo, sa tulong ninyo, at tayo po ay nakakapag-live. Ganon din si Ayesa, salamat din sa iyo. At ngayon, pasalamatan ko rin po ang mga manonood sa atin, sa ating live. Nandito na po ang ating mga kapatid at mga kaibigan. Unang-una, ang aking asawa na siya ay sumusuporta. Ayan. Ganun din, ang aking hipag, si Primrose. Hi, Prim. Ganun din si Sister Yellen Camacho. Salamat din sa inyong suporta. At si Brother Jerry Corpus, magandang hapon din, brother. At ganun din si Sister Kirma Karyaku. Salamat sa iyo pong panonood sa amin. At ganun din si Ate Ruth. Hello, Ate Ruth. Thank you. At ganun din, si Sister Marina Pabito, ang asawa ni butihing pastor na si Pastor Pabito. Salamat, Sister, sa iyong panonood. At ganun din si Sister Doraline Berber. Thank you, Sister. At si Auntie Merly Patalinghug. Hi, Auntie. Thank you sa panonood. At ang aking kapatid, si Ate Neng Maria Victoria Filomeno. Salamat din. At salamat sa lahat ng mga na sumusubaybay sa atin pong gawain tungkol sa kalusugan. At na purihin natin ang Panginoon sapagkat ang gawaing ito ay inyo pong sinishare. Salamat. At inyo rin pong nilalike. At nawa ay makabigay ito ng information. Sapagkat kami po ay tatanghal ng tungkol sa kalusugan upang tayo po ay ma-inform. Ayan po. Sinishare lang po namin ang aming pong mga natutunan para po makatulong sa ating pamumuhay. Ngayon po ay atin pong pag-uusapan ay ang tungkol po sa Are You Breathing Freely
2. Kasi nag-discuss na po ako nakaraan ng tungkol din nga po sa are you breathing freely? Tungkol po ito sa hypoxia. Ngayon naman po, ang pag-aaralan naman natin ay ang tungkol sa hypercapnia. Ano po ba ito, no? Meron pong mga scientists na sila ay nangyari ito noong 1875. Ayan. Sila ay sumakay sa air balloon. Ayan. Ito'y nangyari sa France. Ngayon po, gusto nilang i-defy, no, ang height, no? Kumbaga makonquer nila ang heights. Yan. Ngayon, yun ang ginawa nila. 3 silang scientists. At ang isa nga po doon ay ang pangalan niya ay si Tissandier. Yan. Ngayon po, habang tumataas ang air balloon, kasi may mga buhangin yun yung air balloon na nakasabit siya. So, pinuputol nila yon para umakyat yung air balloon. Umakyat. Yan. So, ganun ang ginagawa nila. Ngayon, ang air balloon, alam natin na ito ay pinapaandar ng apoy, di ba? So, ang apoy ay isa sa nag-burn ng oxygen. So, yun po, no? Habang paakyat na paakyat sila, hanggang nakaabot na ng 24,430 feet, no? Ayan po. Ngayon, medyo nagkakaroon na sila ng pagbabago sa kanilang pag-iisip, ang kanilang paghinga, parang hinahapo na sila. Ayan. Ngayon po, nung umabot na sila sa 26,240 feet, nahimatay na si Tissandier. Ayan, hindi na siya, nag-slump na siya, hindi niya na nakaya, nahimatay na siya. Pero yung dalawa niyang kasama, nagpuputol pa rin ng mga sandbags para malaglag at umakyat pa ulit yung air balloon. Nung umabot na ang air balloon ng 28,000 feet, taas na nun, no? Ay nagising si Tissandier. Nakita niya yung mga kasama niya, hindi na humihinga, patay na. So, nakasurvive naman si Tissandier, pero ang ang lesson dito na hindi natin makakonquer ng mga tao ang heights. Sila ang nakonquer ng heights. Bakit? Biro mo at the cost of their lives. Para gusto lang nilang malaman kung gaano kataas ang maabot nila. 'Di ba? Kasi kulang sa oxygen pag sa taas. Kaya nga yung mga nagma-mountain climbing, umaakyat ng napakataas na mga bundok, kapag may problema sila sa kanilang health, hindi sila pinapayagan. Bakit? Kasi sa taas, hindi na ganun kadami ang oxygen. Kaya pwede kang mamatay, di ba? Sabi nga, without air, ang tao ay mamamatay. Sa ating pagkain, pwede tayong makasurvive ng months ng walang pagkain. Sapagkat weeks pala, sorry weeks. Pwede tayong hindi kumain ng weeks. Kaya nga yung iba, nagpo-fasting, ayan, nakakatulong yun sa katawan. So, hindi pwedeng mabuhay tayo ng walang pagkain, di ba? Pero makakasurvive tayo by weeks na walang pagkain. Mga hayop, mga tao, pareho. Ngayon, pagka ilang araw na walang tubig, tayo ay pwede ring makasurvive. Pero eventually mamamatay kasi kung walang tubig talaga, 'di ba? Pero ang air, kapag tayo ay walang air, ilang minuto lang, mamamatay tayo. Kaya napaka-importante talaga ng hangin, di ba? Sabi dito, sa Ministry of Healing ni Ellen G. White, marami daw mga tao ang nagsasuffer, no?
ng iba't ibang klase ng karamdaman. Bakit? Sapagkat kulang ng supply ng dugo. Sapagkat alam natin na ang dugo ang nagsusupply ng air sa loob ng katawan natin, no? Ng oxygen. Yan. Kaya nagkakasakit ang tao, minsan hindi niya nagagawang huminga, no? Ng freely. Kasi kailangan pagkagising natin sa umaga, nag-i-inhale, exhale tayo. Parang breakfast yan, di ba? No? Kung kumakain tayo ng breakfast, after natin makatulog sa gabi at kinabukasan, gigising tayo, kailangan nating maghilamos, uminom ng tubig, kumain. Kailangan din natin mag-inhale ng oxygen. So, kailangan po natin gawin yon. Kaya, marami ang nagkakasakit. Kasi kulang ang supply ng oxygen sa katawan. Dahil nga, hindi sila nag-exercise na huminga. Ayan. At sabi nga dito, kung tayo daw ay kailangan natin kung gusto daw natin magkaroon ng magandang klase ng blood o ng dugo, ay kailangan daw tayong huminga, no? Ng malalim, ng free, 'di ba, no? At malinis na klase ng hangin. Yan. Upang ang ating mga lungs daw ay mapuno ng hangin. Yan. At mapupurify. Ito pala, ang oxygen ang nagpupurify ng ating mga dugo. No? Naglilinis siya. Kaya, kapag maganda ang klase ng dugo natin at nagdadagdag siya ng kulay sa ating dugo. Iba-iba kaya ang kulay ng dugo, di ba? So, yung dugo, pagka dark siya na, hindi naman sobrang dark, basta bright, no? Bright red, ay healthy yung dugo mo. 'Di ba? Kaya nga, malalaman daw natin kung sa mga laboratory test, malalaman, pag nakikita yung itsura ng dugo, yung kulay ng dugo, kung healthy ang isang tao o hindi. 'Di ba? Ayan. Kaya ngayon, ito ang nagbibigay ng buhay, no? Life current sa isang tao, sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Yan. At sabi dito, ang magandang paghinga, no? Ay nakaka-soothe. Alam niyo yung nakaka-soothe, nakakapagpakalma ng ating mga nerves. O, di ba? Ang ganda. At nag-i-stimulate siya ng appetite. Alam niyo, talagang naranasan ko to. Kasi every time na pupunta ako ng Batangas, maganda ang hangin doon sa farm ng nanay ko, tatay ko. Pag nandun ako, naalala ko rin, bata ako, gustong-gusto ko yung hihiga ako sa ilalim ng puno, yung may kawayan yung higaan. Ang sarap talaga matulog doon. Tapos yung hangin, no? Ang sarap talaga. Malinis, mabango, amoy palayan, di ba? Ang sarap-sarap talaga. Ngayon, ang sarap ding matulog. Pagkatapos, pag nagising ka na, nagugutom ka na agad. Ang lakas kong kumain pag nandun ako. Kasi nakaka-stimulate siya ng ating appetite, no? Yung magandang hangin. At ito rin ay tumutulong sa digestion ng ating tiyan, no? At yun nga, nakakatulong sa pagtulog ng mahimbing. Ayan. So, kung gusto ninyo, paminsan-minsan naman, pumunta kayo sa bukid. Pumunta tayo sa magandang lugar na maraming puno, maganda ang hangin, para makapag-relax. Kailangan ng katawan natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ganun din, kapag ganun ang ating ginagawa sa ating katawan, binibigyan natin sila ng oxygen, yung ating mga cells ay nabubuhay yan, no? At maganda, no? Pero kapag hindi sila nakakuha ng oxygen sa araw na ito, namamatay po sila. Kaya nagkakaroon tayo ng free radicals, nakakapagpatanda, nakakabigay ng mga sakit, pain, no? Ng sakit sa atin. Ayan. So, mas maganda huminga tayo, no? At quality ng air na dapat nating nilalanghap ay malinis. Yan. At sabi nga, kasi noong araw, naalala ko, ay isara yung yung bintana paggabi. Yan, sinasara yung kasi daw may aswang o kaya naman
O kaya naman, baka pasukin ng... Sabagay, noong panahon, wala pa talagang masasamang, alam mo yun, yung hindi, yung mga magnanakaw. Sa probinsya talaga, ang sarap doon kasi pwede mong buksan yung bintana mo, hindi ka kakaba-kaba na pasukin ka ng tao. Walang ganun. Noon yun, ha? Hindi ko lang alam ngayon. Kaya mas maganda kung may grills ang mga bintana natin para mabuksan natin yung ating mga bintana. Kasi alam niyo po ba, sa gabi, yung pinakamagandang quality ng air ay pagdating ng alas 12. Nakakatulong yan sa mga enzyme natin. Di ba ang mga enzyme natin, kung babalikan natin yung ating mga previous na mga live streaming tungkol nga dito sa health, ay ang ating mga enzyme, lumalabas yan at 9 o'clock or 10 o'clock ng gabi. So, sila yung taga-repair, di ba? Taga-repair sila ng ating mga tissues, ng ating mga cells, ng lahat ng ating mga systems. So, ang hangin pala na tumutulong sa mga enzyme natin para mas maging masigasig sila sa pagtatrabaho sa gabi. Ganun po yun. Kaya dapat sa gabi, bukas ang ating mga bintana para freely yung hangin na pumapasok sa ating kwarto. Ayan. Kailangan lang siguraduhin na may mga grills para hindi tayo pasukin ng mga masasamang elemento naman, di ba? Okay. At sabi pa dito, ang hangin, ang pinaka-precious, no? Na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat talaga na-appreciate natin yung mga blessings ng Panginoon, At ito pa ay libre, no? Libre na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Dito pa lang makikita na natin na mahal tayo ng Diyos, di ba? Yan. Sabi nga doon sa Creation Week, noong huling araw, ng Creation Week, nung 6th day, ay ginawa ng Diyos ang tao, si Adan, di ba? Ginawa niya out of the dust, di ba? Pero, noong ginawa siya, hindi pa siya gumagalaw. Kasi, yung hangin na galing sa Diyos, yun yung nagbigay buhay sa Kanya. Yun ang nagbigay buhay sa atin. Kaya tayo ngayon, humihinga, di ba? Yan. At, baliwala yung katawan natin kung walang hangin. Di ba? At ito ang talagang life current. Ito nga yung kapag ka namatay ang tao, ito yung hininga natin, yun ang bumabalik sa Diyos. 'Di ba? Kaya importante talaga, ang hangin o yung air. Dahil ito ang nagbibigay buhay sa atin. Katulad din ng blood, 'di ba? At sabi dito, ang fresh air daw ay napatunayan na pinakamagandang medicine sa iba't ibang klase ng sakit. O, di ba? Hindi mo na kailangang magbayad ng malaki. Gagaling ka na. Mag-inhale, exhale ka lang ng tama. Ayan. At sapagkat ang air o yung hangin, ang pagkain ng ating lungs. Yan. At ito rin ang pagkain ng ating cells. So yan marami daw ang namatay dahil na-deprived sila o hindi nila napakinabangan ang pure air at pure water. Sayang, kung sana kanilang ginamit ng freely. Kasi binigay sa atin ng Panginoon yan ng abundance, di ba, Kaya dapat din natin yan, gamitin din natin sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Yan ay sabi sa Councils on Health. Ano po ba ang hypercapnia or hypercarbia? Ito ay tinatawag, pareho lang yan sila, dalawang pangalan niya, Ito daw po ay ang pagkadami o too much o sobra ang carbon dioxide sa ating dugo. Yun ang tinatawag na hypercapnia. Yan. At kapag nagkakaroon tayo ng maraming carbon dioxide dahil sa gumagawa tayo ng energy ang katawan natin
sa pamamagitan ng ating mitochondria, di ba? So, napag-aralan din natin yon. So, i-review na lang natin, o kung first time ninyo dito, mag-browse lang po kayo, may mga replays po dyan, para makita ninyo, maintindihan natin kung ano yung ibig nating sabihin, no? So, yung mitochondria, gumagawa siya at nagbibigay ng energy sa atin. Ngayon, syempre, pagka gumagawa ka, merong tinatawag na waste matter, no? So, ang carbon dioxide ay waste matter ng ating katawan. Yan. At ito po ay kailangang ilabas ng katawan natin, no? Kaya sa pamamagitan ng paghinga natin, ayan, pagdighay, pag-utot, ayan, di ba? Kasi kailangan ilabas yan. Kasi yan ay dumi, no? Ayan po. Pero, ang maganda sa ginawa ng Panginoon, yung carbon dioxide na inilalabas natin, ay napapakinabangan ng mga halaman. Kasi yan naman ang kanilang parang pinaka-oxygen, no? So, give and take lang, mga kapatid, di ba, mga kaibigan? Yung ating mga halaman, magbibigay sila sa atin ng fresh air. Kasi ang nilalabas naman nila ay oxygen. Yan. Ngayon, nagbibigay din sila ng pagkain sa atin, mga halaman, di ba? So, ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Tayo naman, magbibigay sa halaman ng carbon dioxide. At atin namang, in exchange, atin namang papakinabangan ng oxygen na inilalabas nila. Ayan. So, yan ang waste product ng ating blood, no? Ngayon, kapag ang ating katawan ay hindi kinaya, na maglabas ng carbon dioxide, doon nagkakaroon ng hypercapnia. Ito daw ay pwedeng paulit-ulit at matagalan, no? At ito ay nagkokos, ng shortness of breath, yung hindi ka, yung parang yung para kang anong tawag dito? Napagod, 'di ba? Yung mabilis yung paghinga mo. Na parang hindi ka makahinga ng malalim. 'Yon, yung shortness of breath, no? 'Yan. At ang tawag doon ay dyspnea. At sa halimbawa, sa araw, imbis na magtrabaho ka, ang pakiramdam mo, pagod na pagod ka. 'Yan. Fatigue or tiredness, no? At ito rin ay pwedeng maging malala. Yan, acute. Na nagkukos ng mas malalang sintomas. Ayan. Important daw, nakalagay dyan, na ang acute hypercapnia ay isang medical emergency. Bakit medical emergency? Kasi pwede siyang makasira sa ating brain, no? At magkukos siya ng confusion, disorientation, or paranoia. Ayan. At ito rin, nakakamatay din to, mga kapatid. No? Ang hypercapnia. Ano daw ba ang pagkakaiba ng hypercapnia sa hypoxemia? Kasi, di ba, nung nakaraan, diniscuss natin ang hypoxemia. Ngayon naman, ano daw ang pagkakaiba nila? Kasi ang hypercapnia daw ay katulad nga ng sinabi natin na ito ay marami kang carbon dioxide sa iyong dugo. Ang hypoxemia naman ay kaunti ang iyong oxygen sa iyong dugo. Ayan po. Pwedeng magsabayan sa ating katawan. Kaya delikado, no? Huwag naman sana mangyari na magsabay yung dalawang yan sa atin, At ito ay maglilid sa pagkakasakit o death sa atin, no? Kapag nangyari yan. Ano ang mga sintomas ng hypercapnia? Ito ay, yun nga, shortness of breath, masakit ang ulo. Kaya mga kaibigan, pagka sumakit ang ulo natin, may sinasabi nga pagka sumasakit ang ulo, punta na muna sa labas, mag-inhale, exhale. Yan. Kasi, nagkukulang na tayo sa oxygen or dumataas na ang carbon dioxide sa atin, dugo. Yan. At ano pa? Persistent tiredness or lagi na lang pagod. Katutulog lang, pagod na agad, di ba? O yung sluggish, yung
walang ano, walang gana or parang yung katawan mo bagsak, ganun. Walang energy, no? Yan. At meron pa siyang neurological symptoms. Ito nga yung disorientation. Parang alam mo yun, parang bigla kang nagising tapos hindi mo alam kung nasaan ka. Di ba? No? Ganon. Pero ito, hindi ka naman hindi ka nagising. Kundi, talagang gising ka pero nadidisorient ka. Ano nangyayari sa paligid ko? Mga ganon, no? Yun ang yun ang symptoms ng hypercapnia. O kaya naman, nakukonfuse ka, no? Na-alter yung mental state mo. Limbawa, meron kang ginagawa, no? Minsan, no, sa mga estudyante, no, kapag kakulang sa tulog, tapos nag-aaral, nakikinig sa teacher, minsan hindi na naiintindihan yung sinasabi ng teacher. Kasi nga, nakukonfuse na dahil nagkukulang ng oxygen o dumadami nga yung carbon dioxide, no? Na hindi na talaga maganda, no, ang nangyayari sa isip natin. Yung paranoia, minsan, no, naiisip natin, paranoid ka. Alam mo yun? Yung nag-iisip ng advance o kaya naman nag-iisip na hindi mabuti sa kapwa. So, nagkukos din siya ng masamang ugali, no? Yung hypercapnia, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Hindi maganda, no? Kasi pag paranoid tayo, iniisip natin yung bagay na wala pa nga. 'Di ba? Hindi pa nga nangyayari, iniisip na pwede na mangyari agad, 'di ba? So mahirap, no? O kaya naman yung kaibigan mo, o kaya kakilala mo, iniisip mo na ginagawan ka ng masama or something, no? Kaya gagawa ka ng isang bagay na akala mo ay makakahadlang sa kanya or something na magagawa mo para hadlangan siya, wala naman palang iniisip sa iyo yung kapwa mo, 'di ba? So, pumapangit ang ugali pala natin pag ganun, ano? Paranoid lang, ganyan. So, hindi maganda ang hypercapnia sa atin, ano? Depression, di ba? Na dapat maging positive thinker tayo, pero dahil nga sa nagkukulang tayo ng oxygen or dumadami ang dumi sa hangin natin, sa loob ng katawan natin, na nalalason yung dugo natin, so, nagiging malungkutin tayo, nade-depress tayo, na kahit wala namang dapat ikalungkot, sobrang parang, alam mo yun, yung konting problema, hindi na natin makayang harapin dahil depressed tayo. 'Di ba? Samantalang binigyan tayo ng Panginoon ng magandang klase ng brain na makayanan natin yung mga challenges sa buhay natin, 'di ba? So, yun. Seizures. Ang seizures, yung parang alam mo yun, yung nanginginig ka. Ito nangyayari to sa mga nagkukulang ng ng tawag dito, ng hangin sa brain, no? Yan, yung nanginginig na hihimatay yung gano'n nanginginig. So yun At sabi pa dito, ano ang complications ng hypercapnia? Yan. Pag nagkaroon ka nito, pwede kang magkaroon ng susunod na sakit. Ano pa? Respiratory acidosis. Na kung saan, yung pH balance natin ay bumababa o nawawala sa normal, no? At nagiging acidic ang ating dugo. Yan. Nagkukos talaga yan ng maraming klase ng sakit, no? Yung acidity. At respiratory failure. Yan, yung ating paghinga, no? Yung ating lungs. Nagkakaroon tayo na hindi tayo makakuha ng enough oxygen para tayo'y makahinga at yung ating mga parte ng katawan ay mabigyan ng oxygen. Yan. Yung ating mga tissues, kumbaga, hindi na susuplayan ng mabuti. Kaya nga, nung nakaraan, sabi ko, yung mga malalamig ang kamay, mga ninenervyos, no? Malalamig ang paa, ayan. Hindi nagsisirculate ang inyong dugo ng tama. So, kinakailangan hydrotherapy tayo, no? O kaya naman magpamassage tayo ng mga kamay natin, ayan. Para bumalik yung circulation ng ating dugo. Cardiac arrest, yan. Pwede tayong atakin sa puso pag meron tayong hypercapnia, no? At
coma. Yan, coma. Ibig sabihin, tulog ka na. Yan, buhay ka pa naman pero tulog ka lang. Hindi mo na magagawa yung gusto mo, 'di ba? Or hindi mo na makakausap yung mga mahal mo sa buhay kasi tulog nga, 'di ba? At kaya mag-ingat tayo mga kapatid, delikado pala talaga tong hypercapnia. Ano daw ang pwedeng gawin nating mga tests para malaman kung mataas ang carbon dioxide sa ating mga dugo? Yung pulse oximetry, di ba? Yan, hindi to tinutusok yung katawan natin, kundi nilalagay lang sa daliri natin, di ba? Yan, na-discuss na rin natin to nakaraan sa hypoxemia. So, ganun din pala ang paraan, no? At ganun din yung mga blood test, kukuhanan tayo ng dugo para malaman kung marami tayong carbon dioxide. Ganun din yung x-rays, yan. At pulmonary function test, yung magbo-blow ka sa isang aparato para malaman kung kumpleto pa yung inyong oxygen o masyado ng maunti at marami masyado yung ating carbon dioxide. Yan. Ano daw ang nagkukos ng hypercapnia? Ito, baka ginagawa natin to mga kaibigan para ma-aware tayo, no? Ayan. Any condition daw na nagpapataas ng ating carbon dioxide levels o nagpe-prevent ng ating carbon dioxide na lumabas sa ating lungs at sa ating katawan, yun ay nagkukos ng hypercapnia. Yan. Kasi nga naman, nag-i-stay sa ating katawan, sa loob ng katawan natin, so malalason yung dugo natin. At ito daw this includes conditions na nagkikreate ng hypoventilation. Ano ba yung hypoventilation? Pag sinabing hypo, mababa. Hyper, mataas. Ventilation, yung freely na pagpasok ng hangin. Okay? Yun po. Well-ventilated area. Yan. Itong aming church, well-ventilated area. Okay? At meron ding mismatch sa VQ. Ito, ang ibig sabihin daw nito, ang hypoventilation ay nangyayari kapag hindi tayo humihinga ng maayos, no? Yung sobrang babaw ng hinga, di ba? Yan. So, hindi nagkakaroon ng magandang exchange ang oxygen at carbon dioxide. Or yun nga, shallowy, mababaw ang hinga. At sabi pa dito, kasi kapag tayo humihinga ng malalim, mga kaibigan, mga kapatid, yan. Yan. Pagka tayo humihinga ng malalim, ay nalilinis yung ating lungs. Bakit? Kasi lumalabas yung ating carbon dioxide at pumapasok ang oxygen. Ayan, Yun ang magandang paraan, na itatanggal yung mga dumi na hangin, yung carbon dioxide sa ating katawan. Kaya kailangan talaga huminga tayo ng malalim. At yung mismatch naman, VQ mismatch, ay kapag ang katawan daw natin ay merong pumapasok naman yung enough air sa ating katawan, pero hindi enough yung flow ng oxygen sa ating lungs. Yun po yung mismatch ng VQ. Kasi yung V ay ang ventilation, stands for ventilation. Ang Q ay yung perfusion o yung pag-fuse ng hangin doon sa ating blood o sa ating lungs. Yun po, Or vice versa. Yan. At ito daw ay nangyayari kapag meron tayong sakit sa baga, o kumbaga gumagawa ang baga natin ng dead space. Alam niyo po ba yun? Kasi di ba may mga alveoli tayo sa ating lungs na iyon ay parang lobo, gumaganyan, di ba? Nagkakaroon ng hangin, tapos nag-i-excrete ng hangin, ganyan. Pero may dugo yun na sumasama. Ngayon, kapag ang dugo ay hindi sumama, hangin lang, hindi makakayanan ng ating alveoli na ilabas yung carbon dioxide.
Yun po, no? Yan po yung tinatawag na mismatch VQ. Ano pa ang cause ng hypercapnia? Chronic obstructions, no? Katulad ng chronic obstructive pulmonary disease o COPD na natin na-discuss nung nakaraan. Ito ay mga sakit, no? Katulad ng pulmonya or asthma, yan. Ilan lang yan, no? Yung mga sipon, ubo, yan. Ilan lang yan sa mga tinatawag na COPD, no? O yung sleep apnea, yun na nga, yung paghilik o kaya pag-stop ng ating paghinga sa gabi habang natutulog tayo. Yun ang tinatawag na sleep apnea. At mga kondisyon o mga sitwasyon na yung nagbabawas ng abilidad ng ating paghinga para ma-regulate ang ating paghinga. Katulad, halimbawa, pag na-stroke ka, di ba? Yun, hindi ka na makahinga ng tama. Yan. Or yung mga tinuturo ka ng sedative. Halimbawa, yung mga na-overdose ng sedative. Siyempre, talaga makukoma yun, di ba? Kasi sobra. Alam nyo, naalala ko nung kasi ako pag nagbubuntis, laging preterm ako. Ayan, simula kay Gwen sa pangalawa kong anak. Ngayon, gustong-gusto ko, ginagawa nila sa ospital, binibigyan nila ako ng Valium. Pero hati-hati lang yun. Binabawasan nila. Yung isang maliit na tablet, hahatiin pa yun sa 4. Ganon. Paiinom sa akin para mag-relax ako. Para yung aking tiyan ay hindi mag-contract. Yun po yun. Gustong-gusto ko pag ako ng Valium. Addict lang. Kasi ang sarap ng pakiramdam. Oo. Kaya lang, pag nasobrahan ka pala nun, ayan, hypercapnia pala ang nun. Hindi ko alam yun nun. Kala ko, ang damot naman ito. Ayaw ibigay sa akin lahat. Kung ganon. Gustong-gusto ko kasi yun eh. Naging addict tuloy ako nun. Ayan. Pero, hindi pala maganda yun, na sobrang sedate ka. Ayan. Tapos, obesity, hypoventilation. 'Di ba yung medyo malalaki? Medyo na madali silang mahapo. Yan, ganun po yun. So, hindi sila makahinga ng malalim, no? Yan. Nagkakaroon sila ng shortness of breath. Kasi nga sa sobrang bigat nila, no? Sobrang laki nila, so nahihirapan silang huminga. Yan po, isa yan sa nagkukos ng hypercapnia. Hypothyroidism o yung tinatawag na goiter. Yan. Yung lalo na yung nasa loob, yung goiter. No? Delikado yan. Kasi obstruction siya. No? Sa ating daanan ng hangin. Face mask. Yan. Kaya mas maganda mga kapatid, huwag na tayo mag-face mask. Kung hindi rin lang naman, kailangan. Diba? Yan. Kasi maghapon ka naka-face mask, ang dapat mong inilalabas na carbon dioxide ay siyempre nasasarhan, di ba? Bumabalik lang din sa atin. Hindi nyo ba alam na ito ay nakakalason ng ating katawan? So yun po, no? Conditions that affect your spinal cord. Limbawa, yung may mga scoliosis, no? Ayan, medyo hirap din yan silang huminga. At yung mga may problema din sa nerve at sa muscles, no? Yung muscle control natin, nahirapan silang huminga. Halimbawa, yung multiple sclerosis, yan, sa nerve disorder yan. Ang nerve, at saka yung mga spinal cord injuries, no? Yan, hindi talaga sila makakahinga yan. Kasi syempre, hindi maganda yung yung tawag dito, position, 'di ba? Yan, sa mga may scoliosis, hindi maganda yung position nila. So, hindi sila makahinga ng maayos. At ganun din, yung amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Ito naman sa mga neuromuscular disorder, yung sa ating brain, yung mga muscles natin dyan. May problema, no? So, hindi makadaloy ng maayos ang dugo na siyang nagbibigay ng oxygen. Muscle dystrophy.
Ito naman sa genetic natin, no? Sa genes natin. Ito yung mga may problema sa genes, no? Na yung nagkakaroon din ng muscle weakness or other muscle-related symptoms. Yan. Meron pa, no? Ang dami pala, no? Ang daming cause, no, ng hypercapnia. Differences in chest or spine anatomy, no? Yung mga, di ba, mga maliliit yung dibdib, o kaya naman malalaki masyado yung dibdib, ganyan. Hindi yung, hindi yung dibdib ng babae, no? Yung ibig ko sabihin yung rib cage. Ayan, sorry po. Ayan, no? Katulad na limbawa, flail chest. Ito pala ay emergency, no? Medical emergency pala to. Ito yung mga na disgrasya, no? Lalo na yung sa mga motor. Kasi alam nyo ba yung sa motor, katawan nyo yung, babangga, no? Hindi katulad nung four wheels, kahit paano, meron kang proteksyon pag nabangga. Pagka yung motor, pag na-disgrasya, wala na. Talagang, kaya, parang miracle yung mga kumbaga yung nakaka-survive sa mga accident, no? Yun. Kaya, ito pala, yung rib cage ninyo ay nabasag, yung mga 3 or more ribs ang nabasag o nabali. Tapos, sa iba't ibang lugar, no, ng ating katawan. 2 or more places ng ating katawan, no? Yan. Ito ay magiging unstable yung ating rib cage, no? So, kasi yung rib cage ang nagpo-protect sa ating lungs at saka heart, 'di ba? So, yun, kapag siyempre nasira yung protection, so delikado na yung nandoon sa loob. Yan po yung tinatawag na flail chest. Ano pa? Ankylosing spondylitis. Ayan. Type daw po ito ng arthritis, no? Na nagdudulot ng sakit sa ating back pain, no? Sa ating likod, no? Lower back pain. Yan. Ang symptoms daw nito ay yung hip natin sumasakit, yung na-stiff yung ating likod, tumitigas, no? Yung ating likod. Yan. At ito ay pwede rin daw mag-come and go o minsan sasakit, tapos minsan mawawala. Minsan sasakit, minsan mawawala. Ganun daw yun. Pero pag lagi, over time, no? Nagkakaroon to ng, tawag dito, nagkakaroon ng problema sa ating vertebrae. Alam niyo yung vertebrae, yung ating, tawag dito, yung nasa likod natin, yung spinal column, no? At ito daw ay pwedeng maging matigas, yung ating spinal column. Meron nga akong nakakilala na isang classmate ng aking kapatid, no? Na meron siyang ganito, no? Pagka lumilingon siya, ganyan siya. Lilingon siyang ganyan. Hindi siya makalingon ng ganon o ganyan. Hindi pwede. Kailangan kasama yung katawan, lilingon siyang ganyan. Ganyan siya. So, yun, no? Mahirap, mga kaibigan? At alam nyo ba, napakadali lang pala ng solusyon dito, no? Exercise. Sabi nga nung teacher ko sa AUP, si Ma'am Ami Fabroa, hello Ma'am Ami, na sabi niya, galaw-galaw din pag may time or dapat bigyan ng time talaga ang paggalaw. Sabi niya, PE, instructor. Siya yung nagano ng charobics, yan. Ngayon, sabi niya, galaw-galaw din kasi mamaya, pag hindi kayo gumalaw, hihila-hilahin nyo yung paa nyo. Hihila-hilahin nyo yung katawan nyo. Gusto nyo ba yung ganon? Diba, no? Kaya mas maganda, mag-exercise tayo. At magtanong din tayo sa doktor kung paano ang exercise na bagay sa atin. Pero ang universal, kumbaga, ay ang walking, no? Yan. Ito ay safe na exercise. Yan. At dapat para ma-maintain yung flexibility, no, ng ating mga buto, ng ating mga laman, mag-exercise tayo. Yan. At ganun din, other modalities, yung good nutrition, sun exposure, at saka hydrotherapy ay makakatulong. Ano pa? Ang dami talaga.
Toxins or poisoning, no? Naku, malapit na pala tayo matapos. Sorry po, mga kaibigan. Toxins or poisoning. Ano daw yun? Ito yung katulad ng tetano, no? Kaya mag-ingat tayo kapag yung natusok tayo ng karayom or something sharp. Mag-ingat po tayo kasi baka may tetano yun. So, pwede siyang mag-cause ng hypercapnia. Ano pa? Botulism. Ang botulism ay ito'y bacteria na pumapasok, halimbawa sa mga kuko natin, ayan, na-ingest natin, no? Yan. So, siya yung nagkukos na mag-weak yung ating mga muscles at saka yung ating mga nerve, no? Yan po. At delikado po itong botulism na to, no? Pwede din siyang makamatay. Severe allergic reactions. Ayan, yung halimbawa, yung nakakain ka ng allergic ka sa maanghang, tapos nakain mo. Mahirapan ka huminga, sa totoo lang. Pwede kang ma-choke, 'di ba? So, magiging sanhi din ng kamatayan. So, ingat-ingat din, no? O kaya naman yung katulad nung dati yung anak kong si Gwen ay bata pa siya noon, binigyan ako ng kaibigan ko ng Tylenol. Yun, yung Tylenol kasi, may shape siya ng Flintstones. Ang ganda. Di ba nga naman, pag yun ang ipinapainom mo sa bata pag may lagnat, di, syempre iinumin niya kasi ang ganda, parang laruan pa, di ba? Di iinumin niya. May allergy pala yung anak ko doon sa Tylenol. Ay di, pinainom ko siya, tapos nag-allergy siya. Yan, dumami yung allergy niya. Nagkaroon siya ng maraming rashes. Tapos, ginawa ko, dinala ko siya pumunta pa ako doon sa may Taft, ano nga bang ospital natin yon? Nakalimutan ko na yung ospital, kasi ang tagal ko na hindi pumunta sa ospital. Sorry naman po mga kapatid. Yung sa may Taft, yun, PGH, ayun, naalala ko na. Pumunta ako sa PGH, dinala ko pa yung anak ko, tapos before kami makarating doon, pinainom ka ulit. Kasi hindi ko alam na yun ang nag-a-allergy. Hindi, doon siya nag-a-allergy. Hindi ko alam. So pumunta pa kami doon sa alam niyo, pinagalitan talaga ako ng doktor. Galit na galit sa akin yung doktor. Ngayon, sabi niya, itapon niyo mo yan, nanay. Itapon mo yan, sabi ko sa akin. O di, itinapon ko ngayon. Pero hindi ko diniscard yung lalagyanan kasi ang ganda rin ng lalagyanan. Sabi, nung makita niyang ilalagay ko sa bag yung lalagyanan, sabi niya, nanay, ang tigas ng ulo mo, itapon mo pati yung lalagyanan. Kaya yung itinapon ko na talaga. Sabi niya, nanay, hindi mo ba alam? Sabi niya ganon. Na yung anak ko pwedeng mamatay, sabi niya. Kasi, kasi ang dami ng allergy ng anak ko. Talagang tinurukan agad nila yung anak ko. Kasi emergency case na pala yun. Hindi ko alam, no? Minsan, no, parang TANGA tayo, no? Mga nanay, no? Hindi natin alam. Mahirap talaga pag hindi nag-aaral. Hindi natin alam na tayo pa ang papatay sa anak natin, di ba? So, yun yun pala, in-explain sa akin na kung bakit siya nagalit sa akin. Kasi, sabi niya, alam mo nanay, pag yang dumami yung allergy niya, magkukonstrict yung kanyang daanan ng hangin. So, hindi siya makakahinga. Pag hindi ka nakahinga, seconds lang nanay, patay yung anak mo. Gusto mo ba yun? Sabi sa akin. Kaya sabi ko, naku, Panginoon, sorry po, hindi ko alam. Kaya yun, sabi niya, sa susunod nanay, hindi ka basta-basta dapat magbibigay ng gamot sa anak mo. At doon sa or pagkain na makaka-allergy. Naalala ko rin nung minsan, doon din sa PGH, kasi nga, lagi akong nagkakaroon ng tinatawag na UTI. Lagi-lagi, regular ang UTI ko. Lalo na pagbuntis ako. Ngayon, di ginawa nila, binigyan nila ako ng chinek nila yung aking tawag dito, kidneys, no? May tinatawag silang, x-ray para sa nakalimutan ko na yung tawag doon sa procedure na yun, i-x-ray nila yung kidneys. Pero kailangan, tuturukan ka muna ng parang tina na tinatawag nila, tina. Ngayon, ini-interview muna kami, interviewin kami, ano ang allergy ka saan, nanay? Sabi sa akin.
Sabi ko, naalala ko talong. Pag talong po, pagka kumakain ako minsan, pero hindi naman sa lahat ng panahon nangangati yung dila ko. Sabi niya, allergy pa rin po yun. Sabi sa akin. Sabi ko, ganun po ba? Hindi yun. So, binigyan ako ng tina na hypoallergenic. So, nung binili ko sa Mercury Drug, ay mas mahal siya kaysa dun sa regular. No? 1,000 plus. Ang tagal na nun. Oo, siguro 30 years na yun. 30 or 20 years, ganyan. So, yun yun ang itinurok sa akin. Ngayon, nagkakwentuhan kami nung pare-pareho kami. Siyempre, ganun talaga sa PGH, no? Pila-pila kayo, bago kayo x-ray, ayan. So, yung isang lalaki, tuwan-tuwa pa, tawa pa siya ng tawa, sabi niya gano'n, ikaw, anong binili mong gamot? Ano daw, tina, yung binili niya, ganyan. Tapos, tinanong niya ako, ikaw, ano? Sabi ko, ganito, hypoallergenic, medyo mahal nga eh. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ako, mura lang ang binili ko. Sabi niya gano'n. Kasi, lang naman, x-ray lang naman ako. Ganyan siya. O di, itinurok na rin sa kanya. Maya-maya, nung hindi pa siya nakakapasok sa doon sa, para siya ay x-ray, hala, pagpasok niyang ganun, kasi dalawang door yun bago ka makapasok dun talaga sa laboratory. Doon pa lang sa unang pintuan, nag-collapse siya. Oo, nagsuka at nag-collapse. Tapos talagang nahimatay na siya. Naku, kagulo yung mga nurses doon at saka mga Yun pala, narinig ko, na-allergy siya dun sa itinurok sa kanyang tina. Minuto lang, pagkaturok sa kanya, biro mo yun, So, na siya. Hindi ko alam, sana buhay siya, Yun. Kaya, delikado talaga, yung mag-experiment tayo sa mga gamot. Hindi natin alam, Kaya, mag-ingat-ingat po tayo. Ayan. Sana ba tayo? Ayan. Face mask din. Kasi nga, nalalason yung dugo natin pag tayo ay prolong na naka-face mask. Nalalason yung ating dugo. So, poisoning and toxins din yun. Pulmonary embolism. Yun na yung blood clot, sa ating legs, na dumidiretso sa ating lungs, At yan ay nag-stay doon. Ito ay nagkukos ng nagkakaroon ng issue sa blood flow natin. At nagkukos ng bumababa yung oxygen levels natin, sa ating lungs. Ito naman ay mabibigyan ng mabibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng medications kung yun ang gusto ninyo or New Start program. Yan. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.